After ko pala guys mag-breakfast ay pumunta ako ng tindahan para bumili ng lulutuin. Sama ko si Snipe kasi siya yung gagawin ko na service. Saka wina-warm up ko na siya mga guys para makaalis na kami. So babiyahin na ako mga guys, and then after few minutes nakarating na tayo ng tindahan. Summer na summer yung arrive kasi sobrang init mga guys. Kaya sumuot ako ng cap kasi sobrang init dito mga guys. So ito na yung palengke nila. Yung palengke nila dito guys is malapad, malinis, at maraming nagbebenta dito. So I need to buy the ingredients that I am going to mix with our viand. Kaya dali-dali na akong pumasok para hanapin yung mga ingredients na yon at para makauwi na at makapagluto. At itong bayan na to is malayo sa kanilang bahay. Tapos nakita ko na guys yung mga needs ko na pipilhin. So ito na siya, dalang-dala ko na mga guys. Tapos bumalik na ako sa bahay para magluto at mag-prepare. Hanyo ako guys sa pagluluto na itong gagawin ko. So ang lulutuin ko pala is sinigang. Kaya uumpisahan ko na sa pagluluto mga guys. So ito pala yung mga ingredients na binili ko kanina sa palengke. So we have string beans. Of course, meron din tayong kangkong, tsaka yung mga seasonings. And bumili din ako ng sili. Bumili din ako ng Indian mango para meron kaming kainin maya. So dito sa amin guys, ang tawag dito ay pag-anam ng kangkong or pinipili yung leaves ng kangkong para ilagay sa lulutuing tinola. Pwede rin isama yung kinakapitan ng kangkong. Basta soft lang yung kanyang stem. Kasi pag hindi mga guys, medyo hindi siya matutunaw ng mabilis sa inyong mga tiyan. Tsaka yung mga leaves na merong mga butas at tsaka malapit ng malaya is hindi ko na nilagay kasi gusto ko fresh yung kangkong natin sa ilalagay natin sa lulutuin kong tinola. Marami-rami din yung isang bugkos ng kangkong. So yung ginamit na pang bugkos dito sa kangkong is rubber band. So ayan, at marami din pala siya. Akala ko is kaunti lang, kaya madami din nalagay ko na leaves sa aking niluto. Habang pinipilian ko yung kangkong guys is nawiwili din ako sa pagpipili kasi parang nalilibang talaga ako at parang sinisipagan ako sa aking pagtatrabaho nitong pagpili. So yung ibang kangkong na hindi ko napilian mga guys is I separated it kasi sabi ni wifey is ilalagay niya yun sa tubig para maging fresh and alive yung kangkong. And she also said that is her first time to eat this kind of food na aking lulutuin. Well anyway, it is also my first time to have this kind of food na lulutuin. So ito na at ready na yung ating mga panakot or yung mga ingredients natin. So meron tayong okra, string beans, and leaves of the kangkong. Kaya uumpisahan ko na guys yung pagluluto. Ito na yung ating mga panakot or yung ating mga ingredients sa ating viand. So meron tayong mga hiniwang sibuyas, tsaka luya, at tsaka meron din tayong nor or chicken cubes. At syempre yung manok natin. So first na ginawa ko is syempre naggisa muna ako ng sibuyas and then followed by garlic and also luya. So ayan mga guys, kung nakikita ninyo, yan yung step ko sa paggisa. Inuna ko pala dyan ang sibuyas, then followed by the ginger, and then after that yung garlic naman yung isusunod ko para mabango yung ating manok na lulutuin para walang langsa. So ito na guys yung ating meat, which is the chicken. So ilalagay ko na siya mga guys. Ayan, sa paggisa ko pa lang guys ay mahamot na siya guys, at saka parang ginugutom ako dyan. So ginisa ko muna yung manok and then wait for it until na maging soft siya at saka white yung chicken natin. So stir lang natin siya together with the
ingredients na mga sibuyas, luya at saka garlic. Bago ko siya lagyan ng water, of course, I am cooking the chicken with its oil para maging okay siya tingnan before I place the water. So lagyan din natin siya ng patis para madagdagan yung ating panglasa mga guys. Ayan, so nilagyan ko na ng water at inaantay-antay ko siya at tinatakpan-takpan until it will boil. Then lagyan din natin ng mga seasonings para dagdag lasa guys at maging masarap yung ating luto. And then nilagay ko din yung mga veggies. So inuna ko dyan yung okra and then yung sitaw or tinatawag na sa English na string beans. Lapit na siyang maluto mga guys. So maya-maya ay pwede natin siyang ihain. So yung last ko na nilagay is yung dahon ng kangkong. Kailangan last talaga to siya guys para hindi siya madunot. What I mean is hindi siya masira guys kapag nilagay natin siya ng huli. Kasi pag early mo to nilagay guys ang dahon ng kangkong, ito ay masisira or else the leaf will separate from its stem. Alright, so ayan na siya mga guys. So lutong-luto na yung ating tinolang manok. So yung last ko na nilagay is yung sili para ito ay mahamot or mabango kung sa Tagalog. Ready to serve na yung ating ulam at ready na rin siyang kainin. So that's all folks, and thank you for watching my vlog and see you on my next video vlogs guys. Bye bye!